At ang sinisisi po si Cayetano. Yan o. Cayetano blame for worsening Senate turmoil. Ayon sa political analyst na si Julio Tiangki, alos araw-araw na lang may nangyayaring kaganapan sa na ganito. We have seen anya under the current Senate President. Palaaway. Yan o. Political analyst sees possible Senate protection for Estrada. Puro proteksyon sa mga halang. So, yun ang nakakalungkot mga kababayan. Sa kalagayan ngayon ng Senado, mga political experts na po na mga kilala at nire-respeto ang nagsasabi. Tuluyan na. Ito yung unexplained wealth. The trial of public trust mga kababayan. Yung ebidensya, opisyal na konfirmasyon mula sa AMLAC na tugma ang kanilang records sa pagbabanta sa ating Pangulo. Grave threats, Article 4 siya. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, si Dante Maravillas. Ito yung mga developments ng balita. Talagang nagkandalit-silitsi na po yung kalagayan ng Senado. At ang sinisisi po si Cayetano. Yan o. Cayetano blame for worsening Senate turmoil. Ayon sa political analyst na si Julio Tiangki, ever since the new Senate majority took over the Senate, there has not been a dearth of any drama or frustration or any events or yung tinatawag nating ganap sa Senado. Alos araw-araw na lang may nangyayaring kaganapan sa na ganito. We have seen anya under the current Senate President. Palaaway. Naka-align kasi po sa mga politikong palaaway yung Duterte. Ano pa man yung asahan mo. At yung intensyon ng Senate majority mga kababayan ay para proteksyonan si Sara Duterte. At hindi lang si Sara Duterte, yung mga sangkot sa kung ano-anong anomalya na mga kasama nila sa Senado. Ayan o, political analyst sees possible Senate protection for Estrada. Puro proteksyon sa mga halang. So, yun ang nakakalungkot mga kababayan. Sa kalagayan ngayon ng Senado, mga political experts na po na mga kilala at nire-respeto ang nagsasabi. Tuluyan ang nasira yung Senado mga kababayan. In contrast sa House, matitino yung ating mga congressmen, lalo yung mga House prosecutors po. Sa issue ng impeachment kay Sara Duterte, yung mga members na Congress po, umahawak sila sa ebidensya. Whereas yung Senate Majority Bloc, puro fake news ang pinapakalat, lalo na po si Amy Marcos. So habang yung Kamara mga kababayan, nakikita natin, ay tumatayong tagahanap at tagaganap ng para sa katotohanan o yung tinatawag na truth finding body sa pamamagitan po na transparent at live stream na paglatag po ng mga ebidensya. Ito naman pong DDS-aligned Senate, yung Senate Majority Bloc, nagmimistola na pong tagapagtanggol ng korupsyon at peddler ng fake news at gawa-gawa ng mga kwento mga kababayan para lang proteksyonan si Sara Duterte, pati yung kanyang mga kasama. Una si Bato de la Rosa prinoteksyonan, ngayon naman si Jinggoy. Puro protection po sa mga sangkot sa kaso. So yun, nakikita natin mga kababayan, pagkakaiba ng Senado ngayon at saka yung Kamara, House of Representatives. Sa House, bawat artikulo ay masusing dinala ng House of Representatives sa live stream deliberation. Kasama po yung civil society bilang mga saksi. Sa paparating na impeachment trial, asahan natin na bit-bit nila ang mga sumusunod na mga mabibigat na ebidensya. 25 malalakas na testigo po ng katotohanan upang tuluyan pong mabuwag ang kasinungalingan. Mag-aara po yung Kamara ng humigit kumulang 25 witnesses sa pangunguna po ni na Ramil Madriaga, ang dating aide at alleged bagman po ni Sara Duterte, na magpapatunay po sa 125 million na confidential funds ng Office of the Vice President na sabi po ni Ramil, dinispatsa lang sa loob ng wala pa 24 oras. 18 hours daw,
dinispatch niya. Then si dating Senador Antonio Trillanes. Sasandalan po ang kanyang mga naunang affidavit, mga kababayan. At mga ebidensya tungkol sa mga sinasabing nakatagong yaman ng pamilya Duterte. Nandyan din mga kababayan na inimbita yung mga kawani, empleyado ng bangko, mga manager at kawani ng bangko. Ipapatawag po sa ilalim ng subpoena power ang mga opisyal ng bangko. Kasama yung mga dokumento, gamit po yung exception sa Bank Secrecy Law para po sa impeachment, para po direktang patunayan yung tagong yaman. Now, sa Article 1, mga kababayan, na Articles of Impeachment, culpable violation of the Constitution at misuse of funds. Ang ebidensya, ipipresenta po yung ebidensya sa pagwawaldas ng kabuang 612.5 million pesos na confidential funds na OBP at saka ng DepEd na pinatunayan ng mga ulat ng COA gamit po yung questionabling resibo ng liquidation po na ginawa lang sa loob ng ilang araw. Sa Article 2 naman, mga kababayan, ito yung unexplained wealth, betrayal of public trust, mga kababayan. Yung ebidensya, opisyal na kumpirmasyon mula sa AMLAC na tugma ang kanilang record sa hawak ng dokumento. Hawak na dokumento po ni dating Senador Trillanes na naglalantad sa 6.7 billion na kahina-hinalang transaksyon sa bank accounts ni Sara Duterte at yung asawa nito na si Man Scarpio. Ito ay may malaking discrepancy sa kanilang SALN na nagpapakitang zero cash on hand or on bank mula 2019 hanggang 2024. Then yung Article 3, bribery, graft, and corruption sa DepEd. Yung naging ebidensya nito, yung testimony sa ilalim ng sumpa ng opisyal ng DepEd tulad ni Gloria Jumamil o Humamil Mercado at Rona Catalan hinggil sa pagtanggap ng mga sobre na naglalaman ng cash or payola envelopes upang i-bypass ang procurement laws. So lahat dokumentado, mga kababayan, at ito'y lumabas na sa unang mga testimonies sa ginawang pag-imbestiga ng Congress, Committee on Good Governance sa pangunguna po ni Manila Representative Joel Chua. So napakalakas ng mga ebidensya, mga kababayan, laban kay Sara Duterte. Then yung pagbabanta sa ating Pangulo, grave threats, Article 4 siya, assassination plot at inciting to sedition. Yung mga ebidensya nito, ang mismong video conference noong November 2024 kung saan harap-harapan at tahasang inamin ni Duterte ang pagkuha ng assassin upang patayin si President Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Magpapatunay din si Madriaga na nag-atubili lang noon si Duterte na ipatumba rin si Trillanes dahil sa koneksyon nito sa armed forces. So nakita ninyo kung gaano kabigat ng mga ebidensya dito sa articles of impeachment laban kay Sara Duterte. Kaya ngayon, ang ginagamit nilang taktika po, mga pagpapakalat ng peking mga balita. Fake news nito mga Duterte-aligned senators upang protektahan po si Sara Duterte. Kasama dito, yung the Senate is under attack. Nasabi ng ating Pangulo, fake shooting. Yung naging reaction ng ating Pangulo kahapon, mga kababayan, sa ginawang press con doon sa Tokyo, Japan. Pero yung ating Pangulo pa nakauwi na. So malinaw yung intensyon. The Senate is under attack. Yun ang kanilang drama para ilihis yung issue kay Sara Duterte. At bigyan katwiran, mga kababayan, yung bigla ang pag-agaw ng liderato sa Senado. Then comes yung paninira sa credibility ng Kamara, mga kababayan. So nagpapakalat po ng maling impormasyon yung mga fake news peddlers nila. Pinangalanan na po ng ating Pangulo mismo kung sino yung fake news peddler. Yung kanyang kapatid mismo na si Amy Marcos. Pinapakalat na impeach si Sara
Bumoto yung mga congressmen kasi in exchange ng pondo. Saka yung issue sa Noel, charter change anya. Kahit nakita natin yung transparent na ginawa na committee hearing sa Congress sa articles of impeachment laban kay Sara Duterte. Napanood natin yung buong proseso. Very transparent siya. Tapos ito na po yung ginagawa nila sa Senado. Tinanggal si Ping Lacson as chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinalit si Pia Cayetano. Tapos yung mga members, vice chairman, puro sangkot sa flood control anomaly. Ito po yung sumira sa integrity ng Senado. Ang mga aksyon nila, puro pagproteksyon sa kanilang mga kaalyado kasi. So naghahain yung majority senators ng mga nakakatawang argumento gaya ng pagsulong nila, mga kababayan, ng absentee voting para lamang bigyan ng pagkakataon na makapag-participate pa sa sesyon nila ang isang tumatakas na member ng majority sa pananagutan sa batas, isang puganting senador na senator, si Senador Bato de la Rosa. Sabi nga ng ating Pangulo, kung gusto niya niyang bumoto, dumating siya sa Senado. Hindi conforme yung ating Pangulong Bongbong Marcos na Zoom meeting, teleconference. Puro ito dinisenyo nila para sa kanilang sarili at kay Sara Duterte, mga kababayan. Yun ang malinaw. So ang style ngayon ng Senate majority ay parang yung mga ginagawang propaganda ng PGMN. Sa halip na sagutin yung mga dokumento at ebidensya ng AMLAC pati ng Commission on Audit, dinala po ng DDS Senate Majority ang diskurso sa antas ng drama, emosyonal at pananakot at pag-imbento ng mga chismis gaya ng pinakalat ni Amy Marcos na term extension daw ng presidente. Noel, lang talaga po. Para para lituin at lasunin yung isipan ng mga tao bago pa man magsimula po yung impeachment trial laban kay Sara Duterte. So ito yung mga pinapakalat nila. Nagpa-presscon pa si Amy Marcos. So hindi mo maalis yung pag-question ng taong bayan sa integrity ngayon ng Senado. So ang credibility ng Senado bilang impeachment court, pinagdududahan na tuloy ng ating mga mamamayan. So sa isip ng ating mga mamamayan, paano magagawang magsilbi bilang isang patas na impeachment court ang Senado ngayon kung ang mismong pamunuan o yung majority block nito ay gumagamit ng mga panlilinlang, pag-imbento ng krimen tulad ng the Senate is under attack at peanut gallery, theatricality para lang umiwas sa diskurso ng batas. So yan ang malaking tanong, mga kababayan. Ang pag-imbento po ng gun attacks para po bigyang katwiran ang isang oportunistang Senate coup, malinaw pong indikasyon, mga kababayan, ng mayoriya hindi na po ginagabayan ng konstitusyon, kundi personal at political na interes para po sa pamilyang Duterte. Sa ilalim po, mga kababayan, ng mga prinsipyo ng batas at katarungan, ang sino mang humaharap sa pagdilitis na may maruruming kamay ay walang moral authority na magpataw po ng hustisya. Tama po? Ang pagtalaga, mga kababayan, sa mga vice chairman sa Blue Ribbon na mismong nabubuhay at nasasangkot sa mga mabibigat na akusasyong kriminal ay isa pong tahasang pambabastos sa diwa ng public accountability. Imagine, yung vice chairman si Jinggoy at saka si Marcoleta, parehong naharap po sa under case. At yung mga members, si Chis Escudero, si Bongo, si Mark Villar, ganun din yung mga kinakaharap, mga kababayan. At mas malala pa, yung pag-imbento ng mga nonsensical arguments, gaya ng absentee voting para lamang po bigyang daan at konsintihin ang isang takas sa batas, positive, na may kasong crimes against humanity, si Bato de la Rosa.
So ito po ay isang nagpapatunay po ng isang baluktot at tiwaling karakter. Hindi po ito pagtatanggol sa batas. Ito po isang institutional obstruction of justice upang gawing mga kuta ng takas at kriminal ang mismong Senado. Sa aspeto mga kababayan ng batas, ang mga ebidensya na nakasulat o dokumentaryo gaya po ng COA audit reports sa pagwaldas ng milyon-milyong pera ng bayan at yung opisyal na AMLAC bank records ng bilyong-bilyong piso ay ito pong tinuturing indisputable evidence na hindi po kayang tapatan ng mga emotional drama o gawa-gawang chismis lang sa telebisyon. Ang pagpili ng Senado na maglunsad ng mga chismis gaya po ng gawa-gawang kwento na no election, extension ng term ng Pangulo, sa halip na sagutin mga kababayan, itong mga dokumentadong ebidensya ay isa pong pag-amin ng kanilang kawalan ng legal defense. Ginagawa nila mga kababayan na perya yung ating institusyon dahil po alam nila na sa oras na ang ebidensya na hawak ng Kamara ang magsalita, wala na pong legal na argumentong makapagliligtas pa kay Sara Duterte. So ang katotohanan mga kababayan, hindi po yan nare-revise ng drama. At yung mga ebidensya ng korupsyon, hindi po siya mabubura ng mga peking balita. Kung ang tanging depensa po ng mga DDS-aligned senators para kay Sara Duterte ay yung mga gawa-gawang the Senate under attack, yung mga kwentong ganon, at pagpakalat ng fake news tulad ng ginagawa ngayon ni Amy Marcos na mismong sinupalpal ng kanyang kapatid na si PBBM. Pinatutunayan lang nila na sila po ay mga tagapagtanggol ng sindikato at hindi ng batas. Tama po mga kababayan. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, napanood ko anya yung nangyayari sa Senado. I watch it with horror. Ganun na ba niya kababa yung level ng mga senador ngayon? Yun ang sabi ng ating Pangulo. Sabi dito, I look at my other fellow senators. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph. Ganyan ba tayo noong senador tayo? Mayroon ba tayong ganyang ginagawa? Sabi po ng ating Pangulong Bongbong. Hindi tayo ganyan. Paano nangyari? Yung Senado hindi nakagaya nung panahon natin dahil nagpe-personala na eh. Marcos' statement comes in the wake of a May 13 shooting incident at the Senate that preceded Senator Bato de la Rosa's disappearance from the chamber's custody. Nagbago eh. Tapos narating pa tayo sa putukan. Tapos fake pala yung putukan. Tapos hindi ko maintindihan. Sabi ng ating Pangulo sa nangyaring drama po sa Senado. Sabi pa niya, and I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. Naging personal ang babaw na ng usapan dahil ang kwento ko nga, yun ang mga kwento ng mayroong mga senador na pag mayroon kaming pinag-usapan na sa trabaho, hindi kami nag-agree talaga. At saka tatayo, mag-interpolate. At saka yung interpolation talagang mabigat. At saka well-studied in no holds barred interpolation. Pero after pag-upo namin, magkakape naman kami. Kakain kami ng magkasabay. Hindi personal. Sabi ng ating Pangulo. Yun, those were the days ng mga matitinong senador, mga kababayan noong panahon. Pero ngayon, puro na po puro na may tama. May tama ng corruption kasi. Di ba? Kanya-kanyang protection sa sarili. At siyempre, sa kanilang leader na sinusunod, si Sara, gusto nilang proteksyonan. Yan po yung malinaw dyan. Spreading and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties.
O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.